Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 17 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:40 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes. At medyo huminto na yung bagyo. Opo, binagyo kami dito eh. Malakas din ang ulan. Maliwanag na ngayon. Nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa rally ng Iglesia ni Cristo. Opo. Ay, ang masasabi ko lang po dyan ay hayaan na lang natin sila. Opo. Hayaan na lang natin sila na mag-rally. O kahit na isama pa yung KOGC at saka yung Jesus is Lord. Kahit na o yung mga DDS. 4 sila. Mag-rally sila. Hayaan na lang natin sila. Opo. Ang title ko po ngayon ay INC Rally, hayaan na lang natin sila. Bakit po? Mayroon po akong rason. At yan po ang isishare ko sa inyo na kukuhanin ko po sa Biblia. Opo. Mayroon akong rason. Ngayon ay hindi ko natatalakayin dito yung mga ang dami na kasing tumatalakay eh. Yung binabayaran sila, ganyan ano. Huwag na natin talakayin. Ako naman ay naniniwala po ako doon na bayad yan. Opo, pero yun nga ay sayang lang ang oras dyan eh. O, may bayad sila, binabayaran sila, o yung puno sa puno, hindi ba? Puno sa puno yan eh, nag-uusap, magkano. O, ay bahala sila, hindi ba? O, ang rason ko po dito, bakit hayaan na lang natin sila, ay yung kwento sa Biblia, yung sa Acts, opo, ikikwento ko lang po muna para madali nating maintindihan pag binasa ko at ipapaliwanag ko naman ulit. Ano? Ang kwento po kasi dyan sa Biblia, sa Acts o sa mga gawa, ay gusto nilang dakpin at ikulong o patayin si Pedro at saka yung mga kasamahan ni Pedro. Nangangaral kasi sila eh. Namatay na dito si Jesus Christ. Kaya nga Acts na lang ito eh, Acts o mga gawa. Ano ba yung pinaggagawa ng mga disipulo noong namatay na si Kristo? At iyan ay na-record. At hindi po alam sino ang sumulat nito eh. Hindi alam. Hindi, hanggang ngayon pinagtatalunan pa sino ang sumulat ng Acts o ng mga gawa diyan sa New Testament. Ang kwento po ito ay sabi ng mga Parisiyo, dakpin natin at ikulong at kung pwede patayin. Yun sila Pedro na nangangaral sila. Ay ayaw huminto nila Pedro eh. O ngayon, ang sabi ni Gamaliel, yung isang pinuno ng Parisiyo na ginagalang nila, ay tikang muna, sabing ganun. Ay wag naman ganyan, sabing ganun. Kasi nga mayroong record noon na nag-rebuild din yung mga tao. Dalawa yung binanggit niya dito eh. Isa si Teudas at saka isa si Judas. Pero ibang Judas po ito, ano? Yung si Judas na patay. At yung mga kasamahan niya nangawala o na-disperse. Yung namang isa si Judas namatay din. At yung mga kasamahan niya ay scattered na. Na-scattered. Oh,
Ngayon, ang sabi ni Gamaliel, na ito ay nagturo pa ito sa kwan ha, isa po ito sa nagturo kay Pablo o kay Paul, Apostle Paul. Teacher ito ni Apostle Paul, si Gamaliel. Opo. Ngayon, ay kung itong mga tao na ito ay nangangaral sila o parang may simulain sila at yung simulain nila ay nanggagaling sa Diyos, ay wala tayong magagawa dyan, sabi ni Gamaliel. We find ourselves, sabi niya, fighting against God. Yan po ang sinabi niya. Yan po ang kwento dito sa Acts chapter 5, verse 34 hanggang 39. Basahin niyo po at para may maintindihan tayo. Ngayon, ay bakit sinasabi ko na hayaan na lang natin sila? Ay kung galing sa Diyos yan, ay mananalo sila. Hindi ba? Kung yung mga iglesia ni Kristo na yan, ay yung nilalaban nila ay galing sa Diyos, mananalo sila dyan. Pero kung yan ay galing lang sa tao, at yun nga, ang marami ng tao ang nagsasabi na binayaran sila yan ay hindi magtatagumpay yan. Opo, yan po ang nilalakad ko dito. Yan po ang yung gusto kong ipahiwatig sa inyo. Ayan po hayaan na lang natin sila. Kasi kung galing lang iyan sa panukala ng tao, mawawala rin po iyan. Mawawala yan. Pero kung iyan ay galing sa Diyos, magtatagumpay po iyan. Yan po Ngayon ay itataas ko lang po ha. Ayan, basahin ko na lang po Acts chapter 5 verse 34 hanggang 39. But a Pharisee named Gamaliel, hindi ba? A Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law who was honored by all the people, stood up in the Sanhedrin and ordered that the men be put outside for a little while. Dinakip na pala ito sila Pedro. Dinakip na ay tumayo ito si Gamaliel sa harapan ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin kasi ay parang senado rin yan Doon sa mga doon sa mga religious, kasi iba po ang gobyerno noon Ang gobyerno nila noon, may gobyerno ang Romans, may gobyerno din ang simbahan. At although na mataas ang katungkulan ng Romans, ay mayroon din kaunting katungkulan ang mga simbahan. Opo. Ganun yan. May authority din sila. Hati lang yan nahahati ang authority. Pero pagdating sa mga taxation, ay doon lang sila talaga ng mga Romans. Taxation o yung pagpatay, sino ang pwedeng patayin, ay ang nagde-decide dyan ay yung mga Romans. Okay. Ngayon, si Gamaliel stood up in the Sanhedrin and ordered that the men be put outside for a little while. Itinabi muna sila kasi sila lang ang nag-uusap. Then he addressed the Sanhedrin. Iginagalang nga siya Ang nangyari ay nagtalumpati siya. Parang ang Senado Men of Israel, sabi niya, consider carefully what you intend to do to this men. Ayan ang sinabi niya, hindi ba? I-consider nyo maigi yan. Kung gusto nyong ikulong yan, ay actually ito hindi ko lang alam kung nauna, ito ikinulong na ito Sila Pedro, pero bumaba ang anghel at kinalagan sila at binuksan pa yung mga silda ng anghel. Ayan po
Hindi ko alam kung nauna ito o nauna yung kinalagan o binuksan yung mga silda. Natakot nga yung mga Roman soldier, sumama na rin sa kanila kasi papatayin din sila under the Roman kasi law. Pag nakatakas yung bilanggo mo, ikaw ang ikukulong o ikaw ang papatayin. Ganun po yan under the Roman law. O ayan, Men of Israel, sabi niya, consider carefully what you intend to do to this men. Sometime ago, ayan, ikikwento na niya, sometime ago, nung nakaraan, sabi niya, Theodias appeared. Theodias, aywan ko kung sino itong Theodias na ito, appeared, claiming to be somebody. Hindi ba? Ayan ka ang nangyayari ngayon They claim to be somebody. Hindi ba? Na sila ang matuwid, sila. Pero wala naman itong pinaglalaban po ng Iglesia ni Cristo. Ang pinaglalaban nila ay general. Peace and transparency. Yun lang. Sinong sasama dyan? Hindi ba? Sinong sasama dyan? Masyarong general po yan. O kaya motherhood statement. Kailangan natin ang peace. Kailangan natin ang transparency. Yun ang sinasabi nila. Ay ito nga ang pinaglalaban na natin ngayon ay justice at saka accountability. Kasi napipinpoint na po yung mga tao. Napipinpoint na sino yung mga nagnakaw. Kaya nga justice at saka accountability. Ang nilalakad na natin ngayon ay bakit pupunta ka pa dyan sa peace and transparency na nilalakad ng they claim to be somebody. Hindi ba? Mali hindi ba? Ay ipagpatuloy ko na lang po Theodias appeared claiming to be somebody and about 400 men. Ayan, kasama pala niya ang 400 men. Na sumusuporta sa kanya kay Theodias. Rallied to him. Kasama niya nga yung 400 men ay siguro may mga itak yan o may mga tabak, hindi ba? He was killed. Ayan po, ang nakasulat dito, he was killed, namatay. Ay kasi nga, rebellion yan o kaya insurrection, o kaya ay kung ano ang tawag nila doon dyan hindi ba? Namatay. His followers were dispersed and it all came to nothing. Ayun, walang nangyari. Hindi ba? Walang nangyari. Pero he claimed to be somebody. Ganun po hindi ba? Ang akala niya ay siya ang matuwid. Ang akala niya ay okay na yun. Yung nga, may 400 men siya ay parang isang batalyon na po yan. Hindi ba? Ayan po, hindi ba ang kwento? Ngayon, mayroon pang isa. After him, sabi ni Gamaliel, kinikwento lang po niya at nakarecord po yan sa history nila. Nakarecord po yan. After him, Judas the Galilean appeared in the days of the census. Ayun nga, nagagalit sila dyan sa census Kasi nga yung census ay para lang pala yan magbayad ang lahat ng tao ng buwis. Bubuwisan lahat ang tao. Kaya may census ay nagalit sila. Now, in the days of the census, sabi niya, Judas the Galilean appeared, sabi niya. And led a band of people in revolt. Ayan po, pinangunahan din kanya ni Judas yung revolusyon. Hindi ba? Nagrevolusyon sila. He too was killed. Ayan po, siya din namatay, sabi niya. Namatay yung si Judas. Una si Theodias. Theodas yung una. Pangalawa ay si Judas ng Galilee. Ngayon ay he too was killed and all his followers were scattered. Kanya-kanya ng tago, hindi ba? Scattered hindi ba?
ay ang sabi ni Gamaliel, therefore, in the present case, therefore, itong kaso nila Peter, na kung saan hinuli na ito binabawalan silang mangaral, ay ang sabi ni Pedro, we obey God. Sabi niya, we will obey God rather than men. Kasi inutusan sila na i-proclaim yung good news, yung mabuting balita, o ipangaral yung mga ginawa ni Kristo, yung mga panukala ni Kristo, at ano ang gagawin ni Kristo sa hinaharap. Yan po ang pinapangaral nila. Ano ba ang balak ni Kristo? Ano ba ang mangyayari? Yun ang pinapangaral nila. Ay kaya nga lang ngayon, bihira na nangangaral Hindi nila alam na sa katapusan ng daigdig ay bubuhayin lahat Hindi ba? Hiwalay na po yung ligtas nasa kanan ng Diyos at saka yung hindi ligtas nasa kaliwa. Wala nang yan, wala nang makakatawid dyan. Ganun po yan. Hindi nila alam yan. Ang akala nila, sama-sama doon sa isang courtroom lilitisin. Hindi po. Nakahiwalay na agad yan. At yung mga taong ligtas ay they will act as the prosecutor o they will act as the witness. Or sa madaling salita, they will judge. Ayan po. Ay prosecutor ka nga alam mo na siya nagkasala hindi ba? Di ididiin mo na yan, hindi ba? Ididiin yan. Yun ang trabaho po ng taong ligtas. Aywan ko lang kung papaano yan, pero yan po ang nakasulat. They will act as the witness, they will act as the prosecutor. Kasi hiwalay agad Hindi na makakatawid Therefore, in the present case, I advise you, sabi po ni Gamaliel, hindi ba? Leave these men alone, let them go, for if their purpose or activity is of human origin, hindi ba? Kung nanggagaling lang yang sa tao, yung pagangaral nila, ang sabi ni Gamaliel, at ginagalang po ito si Gamaliel. Naging teacher po ito ni Apostle Paul. Ang nagturo sa kanya kay Apostle Paul. Isa si Gamaliel na isang Pariseo din ito. For if their purpose or activity is of human nature o human origin, it will fail. Ayan po hindi ba? Tama naman Kaya yan din ang pinapanhin ko po sa inyo. Hayaan na lang natin sila yan. Basta wag lang sila manggulo. Ay kung manggulo sila, ay ibang kaso po yan. Ibang kaso. Wag lang sila manggulo. Sabihin lang nila na ang gusto nila ay transparency. Ang gusto nila ay peace. Ay sige, ayan ang ilakad nila. Pero tayo, ang nilalakad natin ay justice at saka accountability. Kasi napipinpoint na po sino ang mga nagnakaw Isa na yan si Saldico. Saldico. Sinabi ko na kahapon na nung panahon ni Duterte na mayagpag yan. At nung panahon naman ni Marcos ay gusto niyang ipagpatuloy yan, dumikit siya. Dumikit siya kay Romualdez, dumikit siya kay Marcos yan. Kaya ang nangyari po noon, nung unang taon ni Marcos, wala naman nakinabang dyan sa mga tauhan ni Marcos Wala. Puro mga tauhan kasi nga sila nga ang nagpanalo sila ang nagpanalo. Nanalo si Marcos dahil sa amin. Pero ako, alam ko, dinaya nila yan. Dinaya lang nila yan. Doon sa computer, hindi ba? Kaya nga lang ngayon, nawawala na yon. Ay mabuti na lang at pinapaboran tayo ng Panginoon. Nagbago ang lahat, hindi ba? Yung masama, kayang gawin ng Diyos na mabuti. Naglaban sila, hindi ba? Nag-away sila. Dahil lang sa salitang tambaloslos, hindi ba? Doon nag-umpisa yan
doon sa salitang tambaluslos, nag-away na sila at ito na nga. Hindi ba? Ayan, ginagamit ng Iglesia ni Cristo. Aywan ko kung ilan ang binayad yan, pero kinumpute ko po kung 1,000,000 ang mga tao dyan, sa 1,000,000 na lang, sa 1,000,000, 1 billion na po sa isang araw. 1 billion ang gastos dyan. Ay kung 3 araw yan, 3 billion po. Sa bagay, marami naman silang nakurakot eh. Marami yan. Kayang-kaya nila yan. At kung naandyan pa ang China, ay pwede pang tutulong yan. Kaya mag-ingat po tayo. Ituloy ko lang po but if it is from God, yun nga ang sinabi ni Gamaliel, for if that purpose or activity is of human nature o human origin, it will fail. But if it is from God, you will not be able to stop this man. You will not be able to stop this man, sabi ni Gamaliel. Hindi ba? Kung galing sa Diyos, you will not be able. Ayan po. Hindi ba? Parang ganun kay Dilima, hindi ba? Nasira ba nila ang loob ni Dilima? Hindi. Kasi nga alam ni Dilima na nasa kanyang katotohanan. At sabi po ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Pag lumalabang ka po sa katotohanan, mas malamang nasa panig ka ng Diyos. Yan po ay ito. Ano ba ang nilalaban nila nitong Iglesia ni Cristo? Transparency. Ay kahit na grade school, yan ang nilalaban. Masyarong general. Kahit na yung elementary school student, ang nilalaban ay transparency at saka peace. Gusto namin ang peace, gusto namin ang peace, gusto namin ang peace. Hindi ba? Katahimikan, katahimikan, katahimikan. Pero nakasulat po sa Biblia, whenever yung pong hindi alam ang salvation, yung hindi alam ang way of salvation, o yung hindi naturuan ng way of salvation, whenever they say we want peace, then sudden destruction comes. Totoo po yan. Pag ang isang tao hindi alam yung salvation na ino-offer ni Jesus Christ, every time they say they want peace and safety, hindi ba? Kasama ang safety. Gusto namin ang safety. Then sudden destruction come. Obserbahan nyo po ang buong daigdig. Every time na may si Nurmiswari nga, hindi ba? Pag nagsalita yan ng we want peace, may sumasabog dyan sa Mindanao noon. Kasi nga hindi nila alam ang way of peace because they do not know the way of peace. Ayan po. Ay ngayon, ano bang sinisigaw ngayon nitong Iglesia ni Cristo? We want peace at saka transparency daw. Ay paano nga maatin yan kung walang accountability, kung walang justice, kung walang truth, hindi ba? Hihinto na kayo dyan sa ganyan. Walang sasama dyan. Wala. At may balita ako ngayon na hihinto na raw nila 3 araw, pero yung panghuling araw, wala na sila dyan. Ay bahala na sila dyan, hindi ba? Basta ako, hayaan na lang natin sila because ang sabi ni Gamaliel, if their purpose or activity is from God or from human origin, yun ang una niyang sinabi, if their activity and purpose is from human origin, ay bayad nga lang because of the bayad nga lang na pinapagawa nila siguro ng bagagarang gusali, hindi ba, ng INC. Ay okay yan, okay sa akin yan. Okay yan na nagagamit nila yung pira sa magpagawa sila ng mga mga magagarang gusali, hindi ba? Kasi ay okay naman yan Pero nga yung
yung pamamaraan. Oh, di ba? For if their purpose or activity is of human origin, it will fail. But if it is from God, you will not be able to stop it. Or you will not be able to stop this man. Sabi po ni Gamaliel, hindi nyo kayang pigilan yan. Oh, you will only find yourselves fighting against God. Katulad nga ng ginawa nila kay Dilima, hindi ba? Nasa katotohanan si Dilima, hindi ba? Oh. Ngayon ay malaya na siya. Oh. At saka kahit na napatay nila si Dilima sino nagtulong-tulong? Si Aguirre, hindi ba? Oh. Yung Supreme Court Justice, pinagtulong-tulungan nila yan No bail, hindi ba? Sabi nila, no bail. Yung judges, yung mga prosecutor, kung ilan sila yan, kung may 100 sila at napatay si Dilima o namatay doon sa bilangguan, sasagutin po nila yan sa Panginoon. Very unfair, hindi ba? Isang tao lang ang papatayin nila, 100 silang magdudusa. At yan po ang gustong-gusto ng demonyo. Mag-aral po kayo. Gustong-gusto ng demonyo yan. Kasi wala naman tagapagligtas pala ang demonyo Walang tagapagligtas, ang tao mayroon. Si Jesus Christ nga ang tagapagligtas ng tao. Oh, siya ay nagkatawang tao o siya ay totoong tao para iligtas niya ang tao. Hindi ba? Alangan naman ang magliligtas sa iyo ay langgam. Hindi ka maniwala. Alangan naman na ang magliligtas sa iyo ay kalabaw. Hindi ka maniwala O mga celestial being, hindi ka maniwala dyan. Ang magliligtas sa iyo ay yung tao, totoong tao o nagkatawang tao. Dalawa ang identity niya, totoong Diyos at saka totoong tao. O siya ay nanggaling sa Diyos. Ayan po. Proverbs 21 verse 30, There is no wisdom, no understanding, no counsel that can prevail against the Lord. Ayan po nakasulat. Walang kwan Basta ikaw ay pinaglalaban mo yung katotohanan, mas malamang ikaw ay nasa panig ng Panginoon at walang makakatalo sa iyo. Iyan po. Yan po ang nilalakad ko dito. Balikan natin ang Iglesia ni Cristo. Ano bang pinaglalaban nila? Ha? Anong pinaglalaban nila? Sagutin niyo po ako. Hindi ba? Wala Transparency lang at saka peace. Ay sinabi ko na nga every time yung tao, every time na nagsasalita sila na we want peace and safety, then sudden destruction come. Sumasabog po ang Middle East. Pag nagmi-meeting sila ng ganyan, may sumasabog o mayroong, naku po, hindi ba? Kaya wala yan. Ngayon, tama ba na hayaan na lang natin sila? Hayaan na lang natin sila yan. Diyan sila matulog. Diyan sila magsasawa din yan. Ang sabi nga ni Gamaliel if that is of human origin, it will vanish away or it will fail. Wala yan. Hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po, at bago po mag-umpisa, ay nananalangin po ako sa Panginoon sa lahat ng nakikinig sa atin o sa akin ay bigyan ng wisdom na nanggagaling sa Diyos. Opo. Yan po ang aking panalangin at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.